Hindi naman lulusot yung mga bata nyo. Tandaan nyo yan. Eto ngayon mga kababayan, pag-usapan natin, etong sinasabi ng mga, ito daw si Digong, matapang. Nagkasakit lang daw. Nagkasakit lang kaya hindi umattend sa Quadcom. Nako, eto na mga ka-JP Natics. Oy, mga congressman, alam ko gustong-gusto ninyo. Pero ipatupad ninyo, ipasight in contempt nyo ito, ha? At kapastusan ito kapag hindi ito humarap sa inyo. Bakit natin? Sigurado na ako mga kababayan, dahil itong si Paulo Duterte, na anak mismo ni Digong, ang maglalaglag po sa kanya. Oy, bakit mo nasabi? Pakinggan natin to, kung paano niya ilalaglag yung tatay niya. Bilang kapatid, bilang kuya, sir, what's your take sa mga ganitong negative comments po kay VP, sir? Normal yan. Kami ang kalaban ng administrasyon ngayon. So, syempre, Oy, shoutout Jerry Ramila sa mga bagong pasok dyan. Baka meron pang hindi po nagla-like. Mag-like na kayo. Kung ayaw niyong magaya sa mukha ni Dig. Boss, ba't nagbabago anyo mo? Ganun talaga kasi peke naman itong aking yung kasi idol ko talaga itong si sino to? Nakito Diaz at Romy Diaz. Gusto ko kasi magkaroon ng ganyan. Huwag niyo nang pansinin. 'Di ba? Dito ko lang naman gusto 'yan eh. sino ba yung nagko-comment? Di ba? Siyempre, yung mga kaalyado nila. Are you hurt, sir? Ako? Hindi. Normal yan sa politika, madam. Sir, going back dun sa drug. Tinawag na nga akong drug addict, drug pusher, drug lord, drug smuggler. Yes, sir. Kahit may 5 anak ako at 4 na apo. Teka lang. Tinawag na nga akong drug addict, drug lord, drug smuggler. Teka, sabi niyang ganun, kahit may 5 akong anak, bakit? Tanungin ko lang sa'yo, Pulong. Yung mga addict ba, drug lord, drug smuggler, pag may anak, ibig sabihin ba hindi nila magagawa yan? Tanong ko lang. Ang babaw kasi ng iyong reasoning. Di ba? Mga kababayan, pag may anak daw, hindi daw kayang gawin yun. Yun ang gusto niya sabihin. Drug test. Sa tingin niyo yung mga congressman na hindi tutugon dun sa hamon ni Sara? Sa tingin ko, alam niyo na yung sagot. Pwede mong pangalanan, sir? Ano, senador? Senator, congressman, sir, in particular dun sa mga congressional candidates na Magpa-drug test na lang sila. Para magkaalaman na. Yabang ha. Sinong sila, sir? Your quality, everyone na lahat na talaga? Lahat. Diba? Total, imposible naman wala silang pera pang drug test. Sir, si PRRD, how is he po? Last week nandun ako. Ayun, nagkukwentuhan kami sa candidacy niya rin as mayor. Okay naman, kakampanya raw siya, pero sinabihan nga namin na mga piling barangay na lang na hindi na pwede lahat ng barangay na... Oy! Teka lang. Eto na naman tayo eh. Baha na ang bansa, saan na ang flood control para hindi pag-usapan ng flood control? Atake sila sa mga Duterte. Lumatugtugin na sa mga vlogger ni BBS. Talaga ba? Alam nyo, kayo, ha? Inahanap nyo yung 5,000 plus na flood control ni PBBM. Bakit hindi nyo hanapin yung 11,340 na flood control ni Digong? Hanapin nyo rin yung 51 billion na pera ni Pulong. Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, kaya yan ang sinasagot ko. Kasi pabalbal kayo eh. Kaya pabalbal din ang sagot ko. Pero kung tutuusin yan, ang tamang sagot dyan, wala tayong magagawa kahit nasabihin nyo may mga flood control na yan. Kapag overflowing na ang tubig, wala kayong magagawa kasi tubig yan eh. Hindi mo kayang harangan yan. Konting butas, papasukin yan, lalong-lalo na may mga landslide. Sige nga, subukan ninyo. Kayo, ihaharap ko kayo. Kahit 1,000,000 tao pa kayo, harangan nyo yung baha. Kaya nyong harangan? Kahit may mga flood control pa yan, kapag napuno na yung mga dam, magpapakawala yan, natural, saan pupunta yung tubig? Diba? Walang ibang pupuntahan yan. Kung hindi Pilipinas, tayo pa rin. Dito nagpakawala natural lang ang pumunta sa China.
Kaya kahit anong laki ng dami ng flood control na yan, kung bang over naman ang volume ng tubig, wala tayong magagawa. Sabi ko nga kanina, again, uulitin ko ha, utak ang gamitin, wag ang utin. Ha? Just you and me, shoutout sa'yo ha. Masyado nyong inahanap. E di hanapin din nyo yung 11,340 na flood control ni Digong. Diba? Oh. Nung panahon nga ni Digong, ang sabi niya, pasensya na kayo ha, dahil mabagal kami. Oh. Kasi naman para namang mga tanga. Wag kasi ako yung tatanungin nyo dyan, nasaan na yung flood control? Ulul. Flood control pinagsasabi ninyo, hanapin nyo muna yung flood control ni Digong. Ngayon nga lumalabas yung build project nila ni Mark Villar. O, nasaan na? 2019, mukhang maraming nawawala na project Maraming nawawala na pera ng mga flood control. Oh. Ng Davao, 182 barangays yun. So, piling barangay na lang na magkakampanya siya. Sir, last time sinabi po ni VP Sara na tatakbo ang tatlong Duterte. Congressman, Naranasan ba ang baha nun? Baliw pala to Hindi naiintindihan ng climate change. Ayaw ko na nga sa panauhing pantanga. Ay! Pulong mo pag-stay si dating Pangulong Duterte. Ano po yung nangyari, sir? Sabi niya yun. Wala talaga yun sa plano ko, no? Kasi may isang term pa nga ako as congressman. Tapos ever since pumasok ako sa politika, hanggang 2 terms lang. So yun nga, sabi din ng mama ko na tapusin mo yung term mo as congressman. Pero sa 2028, sir, may plano po tayo to... Wala. So ito second May term. plano akong mag-retire. So, ito Oy, second term mo pala. siguraduhin mo Totoo ba na magre-retired ka? Baka hindi. Sabi nyo lang yan Oh. Third na po. So you want to finish your Yes, opo. national. Opo. Well, we're expecting kasi it was announced earlier by VP na yung mga kapatid daw ay sasama sa Senado. Kung walang pera pang gastos para nationwide na kampanya. Ay, wag po kayong mag-flood. Wag po kayong mag-flood, TBH 123. Wag po kayong mag-flood. Kahit ano po kayo, kahit pro-BBM po kayo, i-stop po kayo. Masisira po yung ano natin yan. Wag po kayong mag-flood. Ibigay nyo na lang po yung issue ng flood sa kanila. TBH 123, wag po kayong mag-flood. Ako po yung nakikiusap kasi masisira po ang engagement natin, masisira po yung ating algorithm pag ganyan. Hindi po yan mababasa ni YouTube. Sige po, tatanggalin ko kayo, bahala kayo. Kanya mo. Also, sir, dun sa pagkalaban ni Nograles against your father po for the mayoralty of Davao City. Right niya yun. Di ba? Kahit sino naman pwedeng lumaban kay Mayor Rudy. Kahit sir, binigyan siya ng posisyon before and maganda yung naging samahan ng Nograles at Duterte sa since 2016 at least. Kung sa akin, di maganda samahan namin ng mga Nograles. I mean, Oy, lumalabas Hindi raw talaga maganda ang samahan nila ng mga Nograles. Patay tayo dyan. Di ba, mga kababayan? Sir Jerry Ramil, salamat po sa pag-share ng blessing Ito talaga si Pulong, mga ka-GP na, mga Duterte, mga plastic. Tiruin nyo kinampihan na kayo ng mga Nograles kahit sa kabila ng ginawa ninyo sa tatay niya. Marami kasing usap-usapan, hearsay lang yan, GP. Bakit sino ba ang kalaban ng mga Nograles? Di ba mga Duterte lang noon? O sino sa palagay ninyo ang nagpasabog ng bomba para mamatay? Dapat itong yung tatay nila Migs. 'Di ba? Ang namatay yung 2 gwardiya, 2 bodyguard, mga kababayan. Wala ka nang ibang iisipin. Wala na ba ibang kaaway, mga Duterte lang Kasi yung tatay nila, ginawa kong drug addict sa Davao way back 1992-94. Doon nag-umpisa yung drug addict ako sa tatay nila Sir, hindi ito first time na maglalaban ng Nograles. Pero kung kulong this time, I did not consider them as my friends, ma'am. Oy. Yes. Kita nyo na, mga Tatay kababayan. Oy, tatay lang daw niya. I don't consider them as my friend. Alay. Tatay ko lang. Mangga.
mangga. Diba? From the beginning, kung talagang hindi mo sila friend, hindi mo sila alay, dapat hindi mo na sila, hindi nyo tinanggap yung tulong nila. Tama? Oh. Okay. Pero this time, maglalaban ulit kayo sa local elections. How is it different this time, Congressman Tulong? Wala naman. Wala namang difference. May kalaban naman ako parati pag tumatakbo. Except nung Vice Mayor at ako. Pero as far as you know, sir, Davao City po is very satisfied pa sa pamamahala po ng mga Duterte. Ang makakasagot niyan yung mga tiga Davao. Pero meron bang gagawing strategy ang mga Duterte ngayon? Or you still... Same lang ma'am, mga ngampanya. Ngayon nga sabi ko, wala kaming ayuda. Di gaya sa kanila ngayon. So, tanggap. Hindi yun tama. Hindi yun tama. Anong wala nga silang ayuda? Meron po silang ayuda. Ang problema, itong mga ito, ayon po sa DSWD, talagang ayaw po nilang makipagtulungan. Kumbaga, sabi mo, pera ng bayan yan. Bakit ayaw nyong ibigay sa tao? Binibigyan na nga pala, binibigyan kayo, ayaw ninyong ipamigay. Kumbaga, ayaw nilang makipagtulungan kasi pera daw ito. Baka mamaya, mga kababayan, alam nyo na, syempre, nanggaling sa kabilang kampo. Bakit? Sabi nyo, pera ng bayan. Bakit di nyo kunin ipamigay sa taong bayan? Bakit kailangan ninyong sabihin na wala kayong ayuda? Binibigyan naman pala kayo. Para mga tanga. Kapit ng mga tiga Davao yung ayuda, kanila naman yan. Yun naman Diba? pala Kunin, kanila naman pala. Bakit ayaw nyo makipagtulungan para magkaroon kayo ng ayuda at ipamigay ito? Hindi kasi, alam nyo sa totoo lang, ang mga Duterte kasi, ayaw po nila na napapagod. My God, I hate trucks. Bakit ko nasabi na ayaw po nila ng napapagod? Tingnan mo si Digong, nung naupo po yan sa Congress. Nung naupo yan sa Congress, hindi po yan nagtatrabaho. Ang sabi niya kasi malungkot. Ang sabi niya kasi, mga kababayan, boring daw. Kaya ang ginagawa niyan, pag-attendance na, pupunta na yan sa kantin, manonood ng TV. Pag pinatayan siya ng TV dahil sobrang tagal niya na doon, pupunta po yan ng SM, doon manonood. Si Pulong, kaya wala po siyang nare-receive ngayon. Hindi po yan pumapasok. Hindi yan pumapasok. Sa totoo lang, napakatamad ng mga Duterte o mga taga Davao. Kaya wala kayo natatanggap na ayuda na nanggagaling kunwari sa mga Duterte kasi ayaw nila makipagtulungan. Ayaw nila kayong bigyan, ayaw nila kayong makatanggap. Sinasabi nila na pera ng taong bayan yan, tanggapin nyo lang, pero sila mismo ayaw pong magtrabaho. Tamad kasi. Sabi ko nga takbo ng takbo. Ayaw magtrabaho. Tapos tatakbo ulit. Kasi doon kayo sa mga tao na may pagpapahalaga sa inyo. Isipin ninyo, 51 billion sa napunta. Yung katabi nga niya na, di ba may mansion siya? Yung harap, yung main road, talagang sementadong-sementado. Pero yung nasa gilid, papunta doon sa sulok-sulok na bayan, na lugar o barangay, anak ng tinapa. Nakita nyo yung video? Parang pag ikaw dumaan doon, yung motor mo gegewang-gewang. Charot po, pusong inami. Speaking of budget, kamusta yung budget, sir? May ano na ba? May natatanggap pa kayo? Wala. Wala. Zero. Diba? Zero budget. Wala daw siyang budget, wala daw siyang natatanggap. Kasi nga, paano ka may matatanggap? Hindi ka pumapasok. Pangalawa, hindi ka nakikipagtulungan sa kanila. Tama po, Fernando Gertrudes. Rule of law, no one is above the law. Itong mga ito, piruin nyo, umaangal, wala sila natatanggap na budget, hindi naman pumapasok. Hindi nagtatrabaho. Parang ordinaryong ano lang yan, kumpanya. Pag ikaw hindi ka nagtatrabaho ng maayos, natural, kulang din ang ibibigay sa'yo or hindi ka pa makakasahod. Ayun pagkaalam ko.
Yun ang narinig ko from my colleagues. Sir, the President has signified his intention before to attend sa Quadcom. Ikaw bilang pangalan niyang anak, bibigyan niyo po ng payo si Presidente, will you even... Sasamahan ko nga sana, ayaw niya eh. Oy, mga kababayan! Eto na, nilaglag ang tatay. Nilaglag ang tatay. Nilaglag ang tatay. O, ayan ha. Quadcom, ayaw talaga kayong puntahan. My God, Yan ang I totoo. hate drugs. My God. Si Pulong ang nagsalita. Wala kayong plano na siputin ni Digong. Kaya wag na kayong umasa. Sabi ko nga, pag pumunta ito ng Senate, naku po, sampal sa pagmumukha ng Quadcom. Sa totoo lang. Kasi tingnan nyo, umamin, mga kababayan. Sabi niya, anytime pupunta ako. 'Di ba? Tapos biglang-bigla, sinabi niya, I'm not feeling well. Biglang nagkasakit. Oh, tapos sabi ngayon ni Paulo, sabi niya, sasamahan ko nga sana eh. Kaso ayaw niya. O, pakinggan niyo ulit. attend sa Quadcom. Ikaw bilang pangalan niyang anak, bibigyan niyo po ng payo si Presidente, will you even... Sasamahan ko nga sana, ayaw niya eh. Oh. Sa Congress? Oo, ayaw niya eh. Oh. So you did not encourage him not to join, ay not to go? Ay, hindi naman. Bakit naman? So kahit sa Senate, sir? Ewan ko sa mga kapatid ko pero Maliwanag na yun. Maliwanag na maliwanag. Nanggaling mismo sa anak. Inilaglag ang tatay, duwag. Pero inyo sasamahan pa raw ni Pulong Duterte ang tatay niya, ayaw daw ni Digong. O so pinaglalaruan lang talaga tayo. Amag na tao na to. Diba, mga ka-GP Natics? Asa tayo ng asa. Tama po kayo. Ang gagaling nyo talaga. Ang gagaling nyo. Nahulaan nyo yon na si Digong wala talagang plano. Pero ang kapal ng mukha, no? Napakakapal ng mukha. Ang lakas magpa-interview kay Panelo. Anytime, pupunta ako pag kailangan. Gusto pa nila. Maaga akong darating doon bago magsimula. Tanungin na nila ako eh. Kung ano itatanong nila sa akin. Eh. Diba? Yung pala mga kababayan, wala palang planong pumunta. Oh. Oh. Yan ba ang gusto ninyo? Pinaglalaruan tayo? Yan ang gusto ninyo? Mga DD shits? Hindi ko kayo inaaway pero mag-isip-isip kayo kasi marami ng mga bumaliktad. Marami ng mga kumampi sa ating administrasyon na galing sa inyo. Sabi ko nga po nung nakarani, yung isang nagko-comment sa akin, Sir, kuwang-kuha mo yung inis at asar ko. Ang hirap ipagtanggol ni Sarah, hindi ko na kaya. Lipat na ako sa inyo. Oh, mga ka-GP Natics ngayon. Piruin nyo hindi lang, puta mas matindi ito sa pinaglaruan ka ng iyong jowa, ng iyong bana. Yun, bumabalik pa eh. Dito mga kababayan, mas masakit ito. Biruin mo, bakit mas masakit? May nag-aantay kasi sa kanya na mga biktima na gusto siyang makaharap, na gusto siyang makita face to face para kumprontahin. Hindi totally kumprontahin na parang, alam nyo na, kumpronta ng mga ginagawa sa mga squatter. Hindi ganon. Kumprontahin in a way ng pagtatanong. 'Di ba? Gusto nila, inaasahan nila si Digong. Ngayon, sinasabi niya na siya ipupunta anytime. Oh, pero yun pala, wala palang kaplano-plano ang gago. Uy, JP, napamura ka na. Hindi, expression lang yun. 'Di ba? Oh. Sara de Mesa, tamad pala yung pamilya ng mga Duterte aaten sa Senado dahil marami silang kakampi. Hindi lang sila tamad, mga ka-JP Natics. Hindi lang basta tamad. 'Di ba? Pero totoo yan, yung kwento na yan, marami pong nagsabi sa amin yan. Sabi-sabi lang pala yan, kahit kanino niya tanongin. Kaya nga si Digong, hindi yan tumagal doon. Wala nga nagawang batas yan si Tandang Digong sa sa Kongreso eh. Nung naging congressman yan, isang batas. Meron naman isang batas O ano yon? Yung batas ng kanilang LGU. Na kung tutusin, mga kababayan, yung batas na yon, hindi naman niya kailangan gawing batas pa yun eh. Kayang-kaya ng mayor na ipatupad yun. Kapag panahon po ata ng ng pagbaha o ganon,
na isususpinde yung klase. Yun lang ang nagawa ni Digong. Oh. Si Paulo, hindi ko lang alam, hindi ko pa natitingnan, pero lagi pong absent. Diba? Ay, Rabi, Sir Tony Ninubla. Delta Game, shoutout po. Oh, halo-halo, 808. Yan ang katotohanan yan, hindi yan nagpapasok. Diba? Sabi ni Julius Rappos, 6 na taon na nungkulan ang laki ng inutang, anong ginawa ng rehimeng nagdaan para ang mga matinding pagbaha ay tuluyang masolusyon. Yan nga po yung sinasabi ko eh. 11,340. Pero ako, hindi ako nakatuon dyan. Nakatuon ako sa climate change. Kasi hindi natin talaga kaya eh. Hindi, kahit ibang bansa naman nakakaranas. Kaya wag na nating hanapin yung mga flood control na yan. Diba? Sabi ko nga, pag nag-overflow, nag-over yung volume ng tubig, mga ka-GP Natics, wala tayong magagawa dyan. Kasi kahit saang butas yan, papasukin ng tubig. At talagang tatagos yan. Nakita naman natin, kahit sa Batangas, ang daming namatay. Dahil nga, mismong mga bundok na yun nagbabagsakan, nagla-landslide. Dahil nga sa sobrang volume ng tubig. Kaya wala tayong magagawa doon. Huwag tayong magpakatanga. Ang gawin na lang natin, magdasal tayo, kung may extra kayong pera, tumulong tayo doon sa mga nangangailangan. Ako, mga ka-JP Natics, di ako nagmamalaki. Vlogger lang ako, pero yung mga kakilala natin kahit papano, nakatulong na tayo. Monetary, bahala na sila kung anong bilhin nila doon. 'Di ba? Thank you so much Pusong Iname, sa pag-share ng blessing. Hindi ko kasi, tawag dito, hindi ko gustong ipagmalaki. Pero sa atin, ang sinasabi ko dito, kaysa kayo ay bumatikos sa gobyerno natin, 'di ba? Ako naman ang gagawin ko lang. Dahil nga bumabatikos kayo, sasabihin ko lang, unasan din yung pinagawa ng previous administration. 'Di ba? O kung hindi nyo kayang hanapin, wag na kayong bumatikos. Tumulong na lang kayo sa gobyerno. Wag na kayong wag nyo gayahin si Sara. Naglalakwat siya. Habang nagbabaha, naglalakwat siya. Nandun sa kasal ni Rama. O, eto malinaw ulitin ko lang, balikan natin. Yung issue na to, hindi po at wala nang kaplano-plano si Digong na pumunta ng Quadcom. It's a prank. Sabi ni Delta Games, it's a prank pala. Opo, it's a prank. Naloko tayo ni Digong, paasa. Diba? Sabi ni Pusong Iname, dito sa Europa po, kita nyo? Sa lahat naman ng panig ng mundo may baha. Hindi natin basta-basta mapipigilan yan. Walang magagawa yung mga flood control na yan pag sobra-sobra na ang tubig. Sabi ko nga sige, bigyan ko kayo. Subukan ko 1 milyong tao. Subukan yung pigilan yung baha. O, gawa kayo ng flood control. Tingnan ko kung mapigilan nyo yung tubig na yan kapag sobra-sobra na yung tubig. Kahit sabihin natin, gawa lang tayo ng example. Gawa kayo ng isang swimming pool. Mga kababayan, isang swimming pool. Or kaya kahit sa baso na lang. Science, pag-usapan natin, sa baso. Di ba, pag ang baso, yung tubig, inilagay natin dyan, tapos ito ay pinuno natin ng tubig, ilagyan natin, yung sakto lang, di ba hindi naman nakakawala yung tubig? Nandun lang siya sa baso, naka-intact. Pero subukan mong punuin, sobra-sobra yung tubig, di ba umaapaw? And that's the time na hindi na natin kayang pigilan. Mga kababayan, kaya nyo bang pigilan? Kung baso, pwede nyong pigilan yung paglalagay ng tubig para hindi umapaw kasi tao ang naglalagay. Pero, pagkalikasan, ang naglagay ng sobra-sobrang tubig dito sa bansa natin, o kahit saang bansa yan, hindi nyo po kayang pigilan yan. Not unless, mga kababayan, kayo ang Panginoon. Diba? Yung Panginoon nga, yung nagkukunwaring anak daw ng Diyos, hindi nga rin napigilan Kayo pa kaya? Sabi ni Nixon Mendoza, parang di nyo naman kilala si Digong. He's always joking. Ama, di ba? Bakit pa tayo
kumbaga magtataka. Ganun naman talaga ang ugali ni Digong. Sa 10 sinabi niya, 11 po ang mali. Diba? Duwag at takot si Digong sa Quadcom, mabubulgar lalo ang Kasi mga kababayan, alam po niya, abogado siya eh. Alam niya kung paano magtanong itong mga nasa Quadcom. Diba? Yung probing question nila ay napakagagaling talaga. Hindi niya po yun maiiwasan. Kung kay Luis Tro nga, dadaanin ka muna sa mahinahon. Hindi mo alam na inuhuli ka na pala. Nilalagay ka na sa bitag. Oh. Kasuhan na kasi yung mga hindi uma-attend sa meet. Hindi po, may due process tayo. Huwag tayong gumaya kay Digong. May due process. Kasi, una, hindi po yan bibigyan pa ng tinatawag nating show cause order. Unang niya. Pangalawa, syempre show cause order na. Pangatlo, subpoena. Pang-apat, contempt. Pang-lima, arrest warrant. Diba? Okay. Next topic tayo, mga ka-GP natin. Na-establish natin yan, na si Digong, ginagago lang tayo. Hindi yan natin talaga kasi takot yan sa Quadcom. At baka umattend pa yan doon sa Senate. Doon siya magdadadada. Kasi alam niya yung mga kakampi niya nandun. Nandun si Bato, nandun si Bongo. Kaya lang ngayon, medyo tagilid siya. Bakit? Ang presiding officer, ang pinaka-chairman ngayon doon sa Blue Ribbon Committee, although si Pia talaga yon, pero dahil sa gagawin nilang parallel investigation, Matthew, alis dyan. Sa gagawin nilang parallel investigation, si Coco Pimentel ang magiging chairman, which is kalaban po ito ni Digong dahil sa PDP Laban Faction. Diba may faction itong si Coco, may faction din itong si Digong. Ngayon, wala na yung PDP Laban nitong si Coco. Sumama na nga siya sa sa national national coalition. Hindi. Basta national party ata 'yon. Nakalimutan ko na kay Tito Soto, mga kababayan. At si Digong na lang ang natitira. Malamang may galit 'yun, 'di ba? Inagaw nila mismo. Next topic.